What's up, coffee holders? This is Code Copy. So, nasa part 2 na tayo ng ating CSS course, part 7, which tackles about CSS media queries. So, CSS media queries allows you to apply styles based on the characteristics of the user's device, such as screen width, height, resolution, or even device orientation. They are essential for responsive web design. So, kung meron kang media or at media na keyword, and then sa loob, is yung condition, any CSS rules should apply based on the with height, resolution, or yung orientation. Alright? So, hindi yan limited sa background color lang, hindi yan limited sa font size lang. Pwede kahit na anong i-specify mo as long as nasa loob siya ng media query. Alright? So, let's start. Ito yung iba't ibang type ng media or iba't ibang syntax ng media query. And then, hindi naman lahat is talagang gamitin pagdating sa web design. Ang didiscuss ko lang is yung mga talagang ginagamit. Alright? So, let's start. Okay, yung una kong di-discuss is yung max width. Alright? So, itong syntax na to, pwedeng isa lang yung specify mo base sa max width. Again, max width, pwedeng isa lang. And then, pwede ring min width. So, mamaya di-discuss natin yung min width. Tapos, sa loob ng max width 576, ang magiging background niya daw is light blue. So, let's try this one. Ayan. So, kapag hindi pa greater than 576 yung ating screen width or yung viewport, magkakaroon siya ng light blue. Ito. Alright? So, kapag nilakayan natin ito, magbabago siya. So, bakit siya nagbago ulit? Dahil lagpas na sa 576 yung viewport. Saan siya pumasok? Dito sa pangalawa. Dito naman sa pangalawa, pwede kang mag-multiple screen width based on your specification. So, meron akong min width and then meron din akong max width. So, kapag from 577 pataas hanggang sa 768 pababa, magkakaroon siya ng background color na light green. Okay? So, ito, kaya naging green yung ating screen or yung background natin. Okay? And then, next one is same ulit. Nagkaroon tayo ng dalawa. Okay? So, dalawa ulit, min width and max width kapag making light coral daw. Try natin. Okay, yan. Ayan, light coral. So, ito. Ito yung naging itsura kapag ganito yung gagamitin natin. So, itong screen na to is from small desktop or small screen or small laptops. So, itong orientation or itong namang size na to, yung pangalawa, is for tablet. And then, ito namang last or yung nauna is yung from mobile devices. Alright? Tapos, itong last na to, ito naman, for large desktop na. So, magiging light golden rod yellow daw. Try natin. Ayan. Alright? So, nagbabago siya. Depende sa maximum or minimum na viewport size natin. Alright? Tapos, as default, meron akong sinet na iba't ibang CSS rules. So, kapag in general, margin 0, padding 0, border, box sizing is border box. Tapos, sa container, meron akong grid. Ito yan. Teka lang. Itong sidebar tsaka main content. So, nasan niya ba si sidebar? Nagtago. Palabasin natin. Okay, hindi nagsishow si sidebar, pero papalabasin natin siya dito. Okay, so dito, gumawa ako ng workaround. Kapag small screen yung ating nakikita, wala yung sidebar. And then kapag nilalakayan natin siya, lalabas yung sidebar. Ganun din yan, nagbibehave sa mga CSS frameworks na kilala natin. So, ano na nga ba yung mga kilala yung CSS frameworks? Nandun si Bootstrap tsaka si Tailwind. Alright? So, yun din yung ginagamit nila kapag display none or sa small desktop, small screen, papalaki. It's either magpo-float yung sidebar natin or may ibang behavior na mangyayari. Basta hindi siya dapat kasi mag-same doon sa main content natin dahil iba nga yung nagiging or yung dapat na behavior and then congested masyado yung elements na nakikita natin sa small screen. Alright? Hindi rin kasi yun advisable kapag small screen. So, aside from min width and then max width, meron pa tayong tinatawag na orientation. So, orientation naman, depende sa laki at liit or kung ano yung mas malaki pagdating sa width or height nung nakikita mo sa screen. So, dito ang mas malaki kasi dito is yung 1081. Ito, kung nakikita nyo or yung hina-highlight ko, 1081, ibig sabihin portrait yan. Kapag mas malaki yung height, again, portrait yan. Kapag mas malaki yung width, landscape yan. Right? So, try natin na mas malaki yung width. Okay. So, kinoment ko muna
yung mga nauna nating example. And then, naglagay ako dito ng bago. Again, kapag ka-portrait, dapat mas malaki yung height kaysa width. While si landscape, kailangan mas malaki si width kay height. So, dito, naka-portrait tayo. Kaya kapag nirefresh natin, ayan. So, naging background color is light gray dahil mas malaki si width natin. Right? Pero pag lumiit yan, ayan. So, mas malaki na ngayon si height kaysa kay width. Kaya naging orientation niya is portrait. So, meron pa yung iba't ibang media query na pwede nyong aralin. Pero ito lang kasi yung pinaka pwede kong maturo dahil in general, ito lang yung pwede nating i-apply sa pag-design natin ng web natin. Alright? So, tapos na tayo sa ating CSS media queries. Again, hindi limited yung ilalagay yung CSS rules sa mga media queries nyo. I-override nyo yan, yung itong default nyo, kapag nasa loob ng CSS media query. Alright?